So, yun na guys. May dinake ako ng trade here. This one. Ito. So, daily, that time is I'm bullish until matap tong fair value gap dito. As you can see here, minor ko to. Wala pa tong candle na to. Minor ko na tong fair value gap na to. Sabi ko, kapag natap yan, maglulong ako. Then, yan. Kumbaga, ito yung nagsilbi kong point of interest. Currently, we're in bullish market structure. Then, yan. Weekly, nasa ano tayo? Nasa point of interest or POI. Then, yung daily bullish pa rin ako. Weekly naman tayo. So, daily bullish pa rin ako until sa Monday. Then, 4 hours. Yun, bullish. Then, pumunta ako ng 1 hour. Dito na nag-start yung trade ko. So, dito pa lang, may nakita na consolidation. This one. Consolidation. Sabi ko, possible dito, this one, or eto, pwede siya mag-create ng PO3. So, inantay ko na magkaroon ng manipulation, which is this one. Paano ko siya na-confirm na manipulation nung nag-break here? So, sabi ko, manipulation to. So, PO3. So, yun accumulation, manipulation. What's this? Distribution, di ba? So, nag-take siya ng liquidity. So, buy side liquidity. At the same time, nag-tap siya sa fair value gap ng daily ko. At the same time, nag-create siya ng break dito. So, possibly this one is a break of structure or change of character, di ba? So, ang dami na, di ba? Consolidation, manipulation, PO3. Nag-change of character. Nag-take ng liquidity. Tapos, nag-tap sa fair value gap. So, ang dami kong confidence that time. So, ayun. Nakita ko, nag-change of character dito. So, bumaba ako ng 15 minutes time frame. Yan. So, dito. Minor ko tong fair value gap na to. Sabi ko, titingnan ko kung tama ba yung change of character na to. Confirmation na this one, na nirespect yung fair value gap. What? Ano nangyari? Nirespect, di ba? Ito. Confirm na parang nirespect niya dito. So, this one is this one is break of structure. BMS. Okay. So, nirespect yung fair value gap ko dito. Pero, hindi ako nabigyan ng opportunity na mag-enter dito kasi wala siyang fair value gap. So, nagantay pa ako ng another fair value gap. Another break of structure na mag-iwan ng displacement or fair value gap. So, nangyari, nagkaroon dito ng break structure ulit. So, break up structure. Then, yan. Nag-iwan siya ng fair value gap dito. Sabi ko, pag nag-tap yung price dito, maghanap na ako ng entry ko sa lower time frame. At happen, nag-tap yung price dito. Then, hanap ako ng entry sa 3 minutes. Punta ako ng 3 minutes dito. So, yan. 3 minutes. Nag-tap yung price. This one, nag-tap sa fair value natin sa 15 minutes time frame. Then, yan. Pagka-tap, nag-create siya ng change of character dito. Yan, change of character. Then, yan. Create ang change of character, nagantay ako or naganap ako ng displacement. Sabi ko, yan. Nagkaroon ng displacement. Then, yan. Dito na nag-entry sa fair value gap na to. Yan. Then, yan. Stop loss ko below this candle lang. Then, yan. Target ko 1:5 ratio. 1:5 ratio to. Yan, 1:5 ratio. RR lang yan. Repeat naman tayo, guys. Then, yun. Repeat naman. Tapos, ano pa ba yung maano ko dito? So, paano ko tinidito, di ba? So, yan. Ang dami na kasing pag-respect Di ba? Nag-respect ng fair value gap. Nagkaroon ng change of character, change of character, change of character. Then, nangyari, nagkaroon dito ng pag-respect ng fair value gap dito. Sabihin, nag-respect yung market. Bullish. Then yun, nag-break. Nag-respect ulit ng, what's this? Order block. Finish pataas. Finish pataas. Nagantay ako na i-respect ng fair value gap dito. Na-respect naman. Nagkaroon ng change of character. Eh, di lang na.
naglang na ako dito sa ano, kasi puro respecting. So, may nakita ko for value gap, nalong na ako dyan. Yan, entry ako. So, yun yung naging trade ko guys sa kay Euro USD. No? So, yan. Thank you.